Po ito sa mga blood type O, okay? Kung kayo, lalo na sa mga kababaihan, importante po ito sa inyo. Base sa obserbasyon ko kasi kabayan, ganito, sa aming OBGYN, kapag ang babae buntis, kadalasan nagre-request yan ng coagulation. Ngayon, kung ikaw follower ko, malamang sa malamang napanood mo na yung aking content pagdating sa mga iba-ibang klase ng blood types. Advantage at disadvantage, hindi ba? Pero Kabs, ito ay correlation. Okay, disclaimer po ha, hindi po ito medical advice, bagkus pure information lang. Dahil nagkakatugma talaga Kabs. Sinabi ko dun sa vlog ko, matagal na yun, na ang mga blood type O, kabayan, kayo yung prone sa pagkakaroon ng bleeding disorder. Kayo ay prone din sa pagkakaroon ng problema sa gastrointestinal tract, peptic ulcer, acidity, hyperacidity, GERD. Kabayan, totoo yan. Yung dalawa galing sa OBGYN, yung dalawa galing sa medical. Kadalasan kasi na ginagawa sa OBGYN, nagre-request talaga yung pagbuntis ng coagulation. Ano ba ang reason? Nagbi-bleed si madam. Okay? So, bleeding. Itong dalawa kabayan, galing po ito sa medical. Siyempre, ang lolo mong panot, for curiosity's sake, tinanong ko ang doktor, pagkatapos ko nirelease ang resulta, sabi ko, ba't man nag-request ka ng coagulation dun sa pasyente mong dalawa? Parehong babae. Itong isa, nagbi-bleed ang kanyang gums. Okay? At saka nagkakaroon ng pasa. Ito namang isa, sobrang sakit ng kanyang sikmura, kabayan. At nakikita niya na meron daw sumasama sa kanyang ihi na wala pa naman daw siyang menstruation. Bleeding. Ganon din dito sa OBGYN. Kabayan, totoo ito. Kung kayo blood type O, prone po kayo. Kung kayo buntis, prone po kayo sa yung nalalaglag ang bata. At saka, tingnan nyo to ha. Iba-iba ng kaso. Tingnan natin kabayan, ito. Hindi ko pa na-test ang kanilang mga blood type, pero ito ang isang patunay na naway tingnan natin kung ito blood type O lahat. Alam nyo kayo ang merong mataas or increased susceptibility sa pagkakaroon ng infection sa Helicobacter pylori. Yan ay isang klase ng bakterya na dahilan ng pagkakaroon nyo ng ulcer. Totoo yan. Ang advantage kasi ng blood type O, ito, nabanggit ko na to sa isang vlog, sa mga vlog ko. Ang blood type O, malayo kayo sa sakit ng puso, malayo kayo sa clogging, bara ng ugat. Pero, problema nyo naman, bleeding. Ngayon, tingnan natin kung ito bang mga, dugo na to, ay blood type O sila lahat. Magkakaiba po ng kaso ito ha. So, ilipat natin to. So, kabayan, ito, papatunayan natin. So, itong apat na ito, okay, apat. Dalawa sa OBGYN, dalawa sa medical. Magkakaiba po ng kaso po yan. Ngayon, titingnan natin kung talagang blood type po. Okay, number 1. Ito yung A, B, at saka yung RH. Dito natin malalaman kung kayong mga blood type po talaga ay prone kayo sa pagbi-bleed talaga. So, number 2. Ayan. Number 2. Kayo ay prone sa mga problema sa sa tiyan. Number 3. At yung pinakadulo, number 4. Disclaimer po ha. Purong informasyon lang ito at hindi po ito medical advice ha. Gusto lang natin patunayan bilang isang nagtatrabaho sa laboratory. Yan, mga bleeder ang blood type O. Mix, mekos. Mekos.
natin kung talagang ang blood type O ba. Susceptible talaga yun sa pagkakaroon ng pananakit ng tiyan. Problema sa tiyan talaga. Oo, hindi nga kayo sa pagkaklat, walang sa sakit sa puso. Tingnan nyo kabayan, yan walang reaction sa A, wala sa B, tapos positive. Yan, halos pare-parehas. Lahat yan yan yung positive sa RH, wala sa A, wala sa B. Okay, ayan lahat yan. So ngayon kabayan, mag-ingat po kayo ha. Talagang ang mga blood type O, bleeder po talaga yan. Yan diba? Lalo na sa mga kababaihan, yung nagtatry na mag-conceive dyan, ingatan nyo para hindi siya malaglag. Okay? Kayo ang prone din sa mga sakit na mga systemic lupus, mga ganyan. So, isang awareness lang po ito ha. God bless everyone. Bye-bye.